Ito ay pumasok sa sanglibutan, kung ano naman po yung sinasabi ng Biblia, yung sinabi nga sa Hebreo na kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Meron nga pong binabanggit dito na hain at handog hindi mo ibig. Hindi na ibig ng Diyos yung hain at handog na yon. Ano ba yung inihahandog ng Israel na yon? Yun nga po yung sa 9:13, yung dugo ng kambing, dugo ng baka, abo ng dumalagang baka, ibinubudbod sa mga nadungisan, na sinasabing hindi naman makakapaging banal o makakalinis talaga yung budhi, hindi naman po nalilinis nun eh. Ang nalilinis lang po noon, yung laman. Pero, yung pagdating ni Kristo, doon sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, natapos na po lahat yon. Yung pagpasok niya sa sanglibutan, yun ang tumapos ngayon doon sa mga handog na sinusunog. Kaya pala sinabing, hindi na ibig yung hain at handog na yon kasi eto na yung kapalit nun. May replacement na. Ang kapalit nun, ang Kristo na inihandog ang kanyang sarili minsan at magpakailanman. Kasi yung sinasabi po sa Gs na, yung Gs 1 hanggang 5, na merong anino. Kapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Meron po talagang inaaninuhan at yun yung realidad, yun si Kristo. Yung ginagawa ng Israel na paghahain ng mga baka, kambing, yung mga dugo ng hayop, mga anino lang yon nung darating. Mas importante yung dadating. Yun nga ang Kristo. Kasi yung ginagawa nila, ang nalilinis lang nun, yung physical. Temporary lang, kaya taon-taon. Taon-taon inihahandog. Lagi inihahandog. Samantalang, kung iyon ay nakakalinis talaga, hindi naman po kailangang taon-taon pa nga ihahandog mo. Kung nakakapagpasakdal yun. Bakit taon-taon? Kasi, nag-i-expire, hindi po siya yung talagang nakakalinis. At yung darating, yun ang realidad. Yun nga ang Panginoong Hesukristo. Yung sinasabi sa G5 na pagpasok sa sanglibutan, yun sinabi, hain at handog hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. May katawan po na nakahanda sa Panginoong Hesukristo. At yung katawan niya na yun nga po yung inihandog niya, yun yung pinatay at inihandog na tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya sa halip na yung mga tupa, kambing, baka, ang ihandog at patayin, yung dugo nila, ang inihandog ng Panginoong Hesukristo, yung katawan niya mismo. Kaya pala, kailangang may katawan siya. Kailangang magkatawang tao siya para meron siyang maihandog. Yung katawan niya, yun ang replacement ng mga hayop na inihahandog dati sa Israel. At yung paghahandog ni Kristo na yon ng kanyang sarili, minsan at magpakailanman, napaka-effective na po nun, di na kailangang ulitin yon once and forever na. At yung paghahandog na yon ng Panginoong Hesukristo, lalabas, nawala yun sa Kanya, yung katawan na yon. Dahil inihandog niya. Pero ang ginawa ng Diyos, pinalitan. Yung Kanyang ipinalit, yung glorious body na po niya, humapatak yun naman ngayon ang iglesia. Nakabilang na po tayo doon. Tayo yung mga kasangkap na nung katawan na yon na sinasabi sa Biblia. Nakatawan ni Kristo, dahil siya ang ulo noon, si Kristo ang ulo ng iglesia. Na yun na nga ang
ng katawan na siyang iglesia. Kaya may katawang ipinalit sa kanya nung pagkawala ng kanyang katawang pisikal na inihanda nung nagkatawang tao siya, meron namang ipinalit. Yung glorious body na tayo nga po, kasama na po doon sa katawan na yon. At yun naman, kaya bakit sinasabi sa Biblia na hain at handog, hindi mo ibig? Kasi nga po, hindi na po yun yung panahon na, hindi na po ito, nung dumating si Kristo, natapos na yung time na ang paghahandog na ginagawa ay mga baka, mga hayop. Hindi na yun ang gusto ng Diyos ngayon dahil meron ng ibang handog ngayon. Meron ng ibang handog. At yun naman po, yung sinasabi na nung pagdating ng Panginoong Hesukristo, after niyang maihandog ang kanyang sarili, may katawan na, yun na nga ang iglesia. Ang iglesia naman, may gagawin na rin siyang paghahandog. Dahil ang iglesia po ay saserdote. At como saserdote, naghahandog ang saserdote. Kaya meron din tayong handog ngayon. Hindi naman ibig sabihin nung sinabi na hain at handog, hindi mo ibig, talagang walang-wala na. At hindi na talaga tayo maghahandog, wala nang ihahandog sa Diyos dahil ayaw na niya ng handog at hain. Hindi po. Ang ayaw niya ay yung hanahain ng Israel na mga baka, mga tupa, mga hayop na pinapatay. Hindi yun. Ang atin ngayon na paghahain, spiritual na paghahain, kagaya ng pag-aabuloy. Yung paggawa ng mabuti at pag-abuloy, huwag niyong kalilimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Di may hain na kinalulugdan ng Diyos ngayon, yun yung hain na paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy. Hindi yung tupa na kagaya ng ginagawa sa Israel noon. Tapos, yung pagtulong sa manggagawa o sa mangangaral. Kagaya ng ginawa ng mga kapatid sa Pilipos, na sinabi ni San Pablo, meron ako ng lahat ng bagay, sumasagana, busog, palibhasa'y tumanggap ako kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos. Di may handog pala, nakalugod-lugod sa Diyos. Kaya nung sabihing, hindi hain at saka hindi nahandog, iba yon, yung sa Israel yon. Pero sa panahong Kristiyano, meron pa rin. May hain at may handog na nakalulugod sa Diyos. Yun nga po yung sinabi ni San Pablo, yung hain, yun yung ginagawa natin na pag nag-aabuloy tayo, kalakip ng gawang mabuti, at yung paghahandog natin, yung pagtulong natin sa mga ngaral, hain po yun, handog natin yun. Pati yung pananalangin natin sa Diyos, naghahandog tayo sa Kanya tuwing nananalangin tayo dahil yung panalangin, yun po ang kamangyan na sinasabi ngayon sa panahong Kristiyano na inihahandog ng kanyang mga lingkod mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa gitna ng mga hintil at paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan sa bawat dako. Kaya yung pananalangin pa lang natin, paghahandog na po yun sa Diyos. Kagaya na nung ginawa nung si Cornelio. Ito po isang magandang punto pa rin na narinig ko kanina kay kapatid na Daniel. Nung time ng mga Israelita, ang handog nila hanggang ulap lang. Kasi nga naman, pagka sinusunog yung mga hayop, umuusok yon. Pero yung usok na yon, hanggang dun lang sa ulap. Hindi naman nakakalagpas yun dun sa kabila ng ulap para pumunta sa Diyos eh. Hanggang doon lang sa ulap. Pero tayo, sa panahon natin, ang paghahandog natin ngayon, nakaka-penetrate sa lahat ng ulap, hanggang doon sa pinakamataas, hanggang sa lugar na kinaroroonan ng Diyos, nakakarating yung paghahain ng mga Kristiyano. Hindi kagaya nung panahon ng mga Israelita, hanggang dyan lang, hindi man makakalagpas dyan ang kanilang hain.
Pero tayo, mas maganda, kumbaga, mas epektibo, mas maganda yung hain na inihahandog natin. Kasi nga, ang ating mediator ay ang Panginoong Hesukristo na inihandog ang kanyang sarili once and forever. Kaya po, ayun, sa awa ng Diyos, naintindihan po namin, may hain at handog na hindi naibig ng Diyos, yung sa Israel. Pero ngayon, may hain at handog na ibig ng Diyos. Yun naman yung mga spiritual offering natin ngayon na ginagawa natin sa pangunguna ng ating dakilang saserdote, ang Panginoong Hesukristo. Yun po, awa ng Diyos, naintindihan ko po. So, ganito ang ating pag-usapan, Sis Luz. Nang pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Tama? Tama po. Nang pumasok si Kristo, pumasok naman ang buhay. Amen po. Nakuha mo yon? Opo. Bakit niyo po sinabing nang pumasok si Kristo, pumasok naman ang buhay? Kasi, ang buhay sa mundo, temporaryo. Lahat ng nakikita may katapusan. Tama? Ang hindi nakikita, walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, hindi talaga dito sa lupa yun. Tama po. Ang buhay na walang hanggan ay sa langit natin makakamtan. Tama? Tama po. Basahin mo ang Timoteo 6, versikulo 19. Na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. So, ang buhay na tunay na buhay, hindi ngayon, kundi sa panahong darating. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Kaya, pagpasok ni Kristo, ay kung nung pumasok yung kasalanan, pumasok ang kamatayan, pagpasok naman ni Kristo, pumasok naman sa atin ang buhay. Tama? Tama po. Tahin mo yung Gawa, Kapitulo 3 at versikulo 15. At inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay na ito. Sabi ni Pedro sa mga Hudyo, inyong pinatay ang lumikha ng buhay, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, mga saksi kami ng mga bagay na ito. Sa makatwid, ang tinutukoy dyan na lumikha ng buhay ang Panginoong Hesukristo. Aling buhay yon? Buhay na naman ang mga tao na dinatnan niya sa lupa. Yun yung buhay na walang hanggan. Pagpasok ni Kristo, pumasok sa mundo ang buhay na walang hanggan. Dala-dala niya. Bakit? Naiwala nga ni Adan yung buhay sa Eden. Tama, Sis Luz? Tama po. Nang kumain siya nung ipinagbabawal ng Diyos, ay namatay siya. Kasi yung salita dun sa Henesis, maliwanag yun Sa 2:17, pakibasa mo uli. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So, dun sa araw ng pagkain, mamamatay si Adan nun. Nung araw, kung ipaliwanag yan sa panahon ni kapatid na Perez, namatay ba si Adan? Namatay ka. Kailan? 930 years nung mamatay siya. Totoo yung sabi ng Diyos, sa araw na kumain ka, walang pagsalang mamamatay ka kasi ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao. Mayroong ganung paliwanag nung araw sa panahon ni Kapatid na Perez. Hindi umabot ng
1,000 taon si Adan, kaya 930 years patay na siya. Opo. Sa pagkaunawa na yun daw kamatayang tinutukoy ng Diyos, yung pagkamatay na pisikal. Pero napakamali pala nun sa Biblia, Sis Luz. Yun Hindi pala kamatayang pisikal yung mararanasan ni Adan pagka kumain siya. Kasi dun sa mismong araw na kumain siya, ang sabi ng Diyos, walang pagsalang mamamatay ka eh. Nakalagay nga yung walang pagsala eh. Eh kung hindi mo naiintindihan yan, lalabas parang totoo yung demonyo eh. Bakit? Eh sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay, Adan. Kumain ka, hindi ka mamamatay. Eh sabi naman ng Diyos, sa araw na kumain ka, walang pagsalang mamamatay ka. Eh kung papakahulugan na natin yan, nakamatayang pisikal, eh lalabas, mas tama pa yung demonyo. Kasi, hindi naman siya namatay nung araw na siya kumain eh. Pero ang totoo, ang tinutukoy na kamatayan, yung spiritual death na nangyari kay Adan, sa mismong araw na kumain siya. Kaya nabuhay man siya ng 930 years, eh patay na siya nung araw na kumain siya noon. Yun ang katuparan ng sinasabing hiwaga ni Pablo sa unang Timoteo 5:6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Oh, meron tao buhay pa, pero patay na. Dahil nakabuyo na sa kalayawan, sa kasalanan. Ganon si Adan. Tama yung sabi ng Diyos, kaysa sa sabi ng demonyo, hindi ka mamamatay. Ang demonyo ano lang nanliligaw lang eh. Yung sabi niya kay Adan, hindi ka mamamatay, kasi alam na alam ng demonyo, mamamatay talaga si Adan kasi patay na rin siya eh. Naranasan na ni Satanas yung kamatayan na yun eh, nung mahiwalay siya sa Diyos eh. Dinadaya ngayon niya ang mag-asawa na hindi kayo mamamatay. Magkakaroon pa nga, magkakaroon pa nga kayo ng karunungan, malalaman nyo pa yung mabutit masama eh. Sabi ng demonyo, alam naman natin nagsisinungaling siya. So kung talagang sinungaling ang demonyo, ang talagang totoo ay ang Diyos, so tama ang sinasabi ng Diyos na sa araw na kumain ka, walang pagsalang mamamatay ka. Bakit? Kasi ang kamatayang tinutukoy, hindi physical, kundi yung kamatayang spiritual. Mali naman ang demonyo sapagkat nung araw na kumain si Adan, talagang namatay siya. Kagaya nung kamatayan namang naranasan nitong Diablo nang siya'y humiwalay sa Diyos. Naintindihan mo ba yon, Sis Luz? Opo, hindi po yan madaling intindihin talaga, Brother Eli, kasi ganun nga po narinig namin dati na may 1,000 taon eh, ibig sabihin, hindi siya namatay. Meron pang, kasi kung, yun pong paliwanag ng sinasabi niyo, yung panahon ni kapatid na Teres, ibang-iba nga po ngayon. Kasi dito, naintindihan namin na talagang ang naranasan ni Adan, nung kumain siya, yung spiritual, no oras na kumain siya ng bawal, namatay na siya. Spiritually, namatay na siya. Na yun naman, yung naranasan na rin ng demonyo dati pa, dahil patay na ang demonyo. Nung sinasabi niya kay Adan na hindi ka mamamatay, alam niya na mamamatay si Adan dahil namatay na nga siya. Siya mismo namatay na. Gusto lang niyang lokohin talaga si Eva, tsaka si Adan. Kaya sinasabi niyang, hindi kayo mamamatay. Tapos, kung ang mangyayari nga po, tatanggapin natin na hindi nga namatay at ang naranasang kamatayan yung pisikal, lalabas nga po parang mas tama pa si Satanas dahil si Adan nabuhay hanggang 930 years. Hindi naman siya agad namatay nung kumain siya ng prutas na yon. Physically, hindi siya namatay. Pero spiritually, namatay siya nung araw na kumain siya. Yun po. Maliwanag, sana naintindihan ng mga kapatid, ano? Naintindihan po Ang natin bagay yun. ito. Naintindihan po natin mga kapatid. Taas po ang kamay kung naintindihan natin, namatay talaga si Adan. Opo, naintindihan po namin, awa ng Diyos. So, kay Adan, 2 bagay ang nangyari, Sis Luz. Ano po ang dalawang nangyari sa kanya? Nauna niyang maranasan ang kamatayang espiritual bago siya namatay na physical. Tama po. Namatay na siya sa espiritual kasi
Si Satanas, patay na yun eh. Opo. Nung dinadaya niya si Eva, sabi niya, hindi kayo mamamatay. Talagang mandaraya kasi siya mismo namatay siya nung lumabag siya sa Diyos eh. Di ba? Opo. Kaya ang tawag sa kanya ng Biblia, kamatayan na eh. Opo. Tingnan mo, basahin natin yung 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. At tingnan mo, diyan sinasabi diyan, dalawang klase ng kamatayan yan, Sis Luz eh. Si Kristo ang tinutukoy diyan na nakabahagi sa laman at dugo upang sa pamamagitan ng kamatayan sa laman at dugo ni Kristo, sa physical death niya, ay kanyang malipol yaong may paghahari naman sa kamatayan. Alin yung kamatayan na yun? Yung spiritual death naman, sa makatwid bagay ang dyablo. Nakita mo? At tuloy natin sa 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ayon, ibig ni Kristong mailigtas yung mga taong natatakot sa kamatayan na pisikal. Opo. Natatakot sila sa kamatayang pisikal. Kaya nasa ilalim sila ng pagkaalipin sa buong buhay nila, pagkaalipin dun sa takot sa kamatayang pisikal, na hindi dapat katakutan sapagkat si Kristo nga ang nagpakita na ng halimbawa na talagang yung kamatayang pisikal, kapiraso lang yan. Kay Kristo nga, 3 araw lang nabuhay na siyang mag-uli Hindi ba ganoon, Sis Luz? Opo. Tama po. Dahil dun sa kamatayan niya na yon sa pisikal, nalipol naman niya yung may paghahari sa kamatayang espiritual naman sa makatwid bagay ang dyablo. At dahil doon ay niligtas naman niya yung mga taong dahil sa katakutan sa kamatayang pisikal, naalipin tuloy sila nung katakutan na yun sa buong buhay nila. Kaya ngayon, ang mga nakakilala kay Kristo, nawala na ng takot sa kamatayang pisikal. Kasi ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan nyo, yung makapupuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Nakuha mo yon, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin yon. Napakaganda po nun. Na meron palang 2 klase na kamatayang nandoon sa talatang yon na sinasabi doon sa Hebreo 2:14 hanggang 15, mailigtas, ayan, yung 14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, si Kristo po yun. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, dahil namatay siya sa laman, ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan naman na physical death. Sa nakatwid ay ang dyablo. At mailigtas silang lahat, yung mga tao, na dahil sa takot dun sa kamatayang pisikal, ay nasa ilalim na sila ng pagkaalipin sa takot dun sa kamatayan na yon, buong buhay nila. Kaya totoo po yun, ang mga tao takot mamatay. Pero dahil nga sa nangyayari sa Panginoong Hesukristo, nung namatay siya, tapos nabuhay siya mag-uli, 3 araw lang, namatay siya, nabuhay na siya uli, tapos itinuro niya na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Kasi hindi pala dapat talaga katakutan yun. Yun ang physical na kamatayan, yung pumapatay ng katawan. Huwag dapat katakutan yun. Kaya nga dahil dun sa kamatayan ng physical na katawan ni Kristo, nalipol niya yung may paghahari sa kamatayang espiritual naman. Di ba? Si Satanas yun Opo. Ang dyablo. Pinaghaharian ng dyablo yung kamatayang espiritual. Lahat ng namamatay spiritually, nasa kaharian ng dyablo yan.
Dapat nating maintindihan yan, mga kapatid. Lahat ng namamatay spiritually, napapasailalim na ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya napakahirap nung mamatay na spiritually ang isang tao. Mahihiwalay ka na sa Diyos, madadala ka na sa paghahari ng dyablo pag namatay ka spiritually. Ngayon, ang ginawa ng Kristo, dahil dun sa kamatayan ng kanyang physical na katawan, nalipol niya yung may paghahari sa spiritual na kamatayan sa makatuwid bagay ang dyablo. At nailigtas pa niya silang natatakot dahil sa kamatayan, yung physical death. Na naalipin sila sa pagkatakot na yon dahil sa buong buhay nila, natatakot sila sa kamatayang physical. Na yung kamatayang physical, ang sinasabi ng Panginoong Hesus na huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Bakit? Yung katawan talagang mamamatayan eh. Ba't ka matatakot? Nakatakda talagang mamatayan eh. Yang katawan. Yan ang hiwagang hindi naintindihan natin sa maraming panahon ng kapatid na Perez. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa unang Korinto 15:50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang... May hiwaga dyan, Sis Luz. Opo. May hiwaga dyan sinasabi si Pablo. Sinabi niya una, ang laman at dugo hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nung likhain si Adan, kahit hindi pa siya nagkakasala, hindi naman iniintensyon ng Diyos na yung kanyang katawang laman na may dugo ang dadalhin sa langit kung siya ay magtatapat eh. Hindi naman yung kanyang katawan na yun ang dadalhin sa langit kasi ang hiwagang sinasabi ni Pablo, yung laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos yun. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. So pagkalikha pa lang na pagkalikha kay Adan na nilagyan siya ng laman at dugo, eh hindi naman ang ibig sabihin ng Diyos eh, yung kanyang katawan na yun na may laman at dugo, ang intensyon ng Diyos na dadalhin sa langit kung makakapagtapat si Adan. Hindi yun, kapatid na Luz. Kasi hindi nga magmamana ng langit yung laman at dugo eh. O ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sapagkat sabi ni Pablo, hindi tayong lahat matutulog, pero tayong lahat babaguhin. Alin ang babaguhin? Itong may kasiraan, kailangang palitan ng walang kasiraan. Itong may kamatayan, kailangang palitan ng walang kamatayan. So, nung ilagay kay Adan yan, talagang may kamatayan na yan. Yang laman at dugo na yan. Naintindihan mo ba yon? Opo, awa ng Diyos, naintindihan po namin na talagang nung nilagay kay Adan yon, kasabay na po noon, may takdang kamatayan po yung katawan na yon. At hindi yun ang pinlano ng Diyos na talagang dalhin sa langit. Ibang katawan, hindi po yung physical ni Adan. Dahil hindi nga pwedeng magmana ng walang kasiraan, yung may kasiraan. Kaya, kahit na hindi nagkasala si Adan, may kamatayan pa rin darating sa kanya. Alin yun? Yung kamatayan ng kanyang laman. Pero, magiging dapat naman siya sa kaharian ng langit. Di ba? Tama po.